some reason ay makakahanap ng lusot dito ang Onyx sa pagpasok natin ng game number 3. Do or die kahit round 1 pa lang para sa Falcons at sa Onyx. Magulat ako paano mapagana ng Onyx dito, yung highlights nila. Kasi again, ano talaga yan? Hanzo. Yung Hanzo nila. Kasi sa MPL Philippines, yung Kalayan, laking problema niyan talaga. Sa mga ganyan klaseng hero. Kasi iuuntog lang ni Ogwen yung sarili niya. Although yung Jawhead, yung deal breaker for Team Falcons kasi ang daming counterplay na pwede magawa ni Kiboy dito. Kaso ang next naman na problema ng Onyx is again yung glue. Na hindi rin naman kaya patay ni Kyrie. Yeah. Once, lalo kapag nag-split-split na, pwede niyang pasukin yung backline. Siguro ano sila, Sabero. Ayun yung sinasabi ko kanina. Wala nang turtle. Wala pa naman turtle. Pero nabigyan ka agad yung gold lane. Kasi, well, guess what? Naka-purify yung carry. Ako po, kawawa doon si Savero at masakit pa yung kalaban niya sa lane, yung Harit, sobrang saya. Yeah. Makakuha ng tore, ng shielding sa tore. Sabi doon ni Sans, pre, sorry, wala ka masyado magagawa dito sa Harit na to, makaka-farm siya. Accept na lang nila na lamang doon, papasok si Kari gamit yung ninja form. At makaka-out kagad siya, untargetable, papasok si Caltizi pero wala pang shadow kill. At yun nga, yung sinasabi mo na pagpasok kagad ni Kyrie, mas-suplex lang ni Oo. ni Ogwen. Although nag-flicker din naman si Fido, nakala niya siya yung tatamaan nung first kill nung Demon Hanzo. Fist. Oo. Pero ang isa pa kasing problema, pre yung Surge of Life. Yung kaya magbigay ni Ogwen ng heal. HP. Oo. Yeah. And it's easy target din para kay Kale. Pag nakita niyo yung multo, at least sure thing, ma-activate niyo yung passive niya kaagad. Tapos meron ng bitaw na heal. So yeah, the more we... Uy! Outplayed, pre! 1v1 solo kill. Oo, late nga doon nagpakita si Kiboy eh. Yup, ngayon pagkong sinimulan dito ng Team Falcons pero marera sa data yung split eh, nagkakaliparan yung Phobius tsaka yung Kalea. Mukhang mga NBA All-Star yung mga player dito na magkabilang side pero Onyx dito nag-aabante and tutumba si Ogwen. Yun ang solusyon nila. Patumbahin muna nila yung Kalea para makapagmulto si Kyrie ng payapa and naiyon pa si Flaptizi rito and mapapatumba ni Kyrie yung glue ng Team Falcons and sila ang makakakuha ng pagong unless Kyle DC, Retribution Steal. Is it possible? Is it possible? No, hindi. Si Kyrie ay makakakuha pa rin ng pagong. Panalo sa retribado si Kyrie at nahinto nga si Kiboy doon pero papasok si Caltizi pero out. Hindi siya magkukumit ng shadow kill. Onyx, matutuloy nila yung momentum. Pagkatapos ng turtle na yon, tignan natin kung makakahanap tayo ng isa pang aggressive play sa gold lane galing sa Falcons. Kasi alam na nila, may isang -1 na yung yung carry. Kung ma-add pa nila yung isa pang death, di delikado na talaga para sa gold lane farm ng Onyx. And nakita natin sa turtle fight na yun, yung deal breaker talaga si Kiboy. Parang pwede naman silang humanap kasi ng solusyon. And ang solusyon nila, patumbahin kagad yung Kalea. Once na wala na yung Kalea ng Team Falcons, free access na si Kyrie sa likuran. And nakakatakot yun kasi ngayon nakaharap ng solusyon dito yung Onyx. If you think about how their lineup is supposed to go, ang lakas ng lineup nila sa late game. Yung damage ay overwhelming sa side nila. As long as may farm dito si Savero at si Kyrie. So yun yung kailangang pigilan ng Team Falcons. Magka-farm yung dalawang damage dealers sa side ng Onyx. Yeah, kahit wala pang panalo yung Hanzo sa MPL Philippines, halos sobrang ganda ng KD niya lagi. Mataas yung kills, mataas yung assists. Kasi pagdating sa mid to late game, mayroon ka talagang option na i-go lang yung pinakalambot na player sa kabilang team tapos makakuha ka agad ng kill eh. Yung tanong lang is makakadagdag ka ba ng kill on top of the kill na nakuha ng Hanzo. Pero sure thing, lagi may mamatay sa late game pag nakaabot dun yung Hanzo. Tsaka kailangan mo convert. Yung conversion dito ng Onyx kailangan mataas din. Kasi hindi pwedeng panalo ng team fight. Dahil for sure itong Team Falcons, pwede sila lumaban ng mga prolonged team fights, especially with the glue and the Harith, as long as the Hayabusa. Pati na rin yung Hayabusa. And si Onyx dito, honestly, parang yung prolonged team fights, although pabor sa carry yun, pero sa Hanzo hindi. In the middle of the map, si Few must be... Pinipili niya na ma-push lang talaga yung lane niya kasi alam niya may high chance kasi siya yung mapipick off kagad eh. So sabi niya, okay, mag-clear na lang ako sa lalim ng tore ko. Pagdating ng turtle, tignan natin kung makakabot sa tamang pwesto yung Team Falcons kasi mauna dito si Kiboy and Sans, mababato kagad yung glue at mawawala ng frontliner. Pero makapag-flicker at split-split pa si Flaptizi. Papasok naman si Kyle pero si Kyrie pumasok din at nahanap niya nga niya si Vexana. Kyrie makakalabas, Sans hindi nahuli ni Caltizi. Malaki galit ng Onyx sa middle lane talaga kay Few.
Sabi nila pag napatay nila yung shot caller, wala na siya shot call for Team Falcons. And mukhang Onyx pa yung nagsisimula ng momentum dito, yung tempo na hinahanap nila. And again, si Kiboy, siya talaga yung nagiging X-factor dito, yung early initiation sa nakukuha niya. Parin na rin mula dito kay Ryota, flicker initiation mula sa Phobius. Summon Force, ginamit din ng Super Marco, pero tutumba siya sa multo ni Kyrie. And dalawa kagad yung makukuha nila dito. Gawin mo ng tatlo. And Onyx, Troll meta ang kanilang pinapakita sa Team Falcons. Sugod lang na sugod as they will take 4 members down on the side of Team Falcons. Kahit napitas yung gold laner nila, walang takot ang Onyx. 4-0-3 para sa Sky King. Nakuha nila yung dalawang turtles at sila ang unang makakabasag ng torre sa gitna ng mapa. Oh, nakakatakot to early snowball para sa Hanzo. And that means mabibigyan pa ng spasyo dito si Savero. And makakabawi yung carry. And remember, napakita natin kanina, nakakatakot din naman yung late game damage dito ng Onyx. So Team Falcons, with all the movements na ginawa ni Kiboy kanina, na nabuksan yung mapa. And Team Falcons pa ngayon, yung may malaking problema. So kailangan na makahanap ng balanse yung Team Falcons. Push ng lane, push ng torre. Grabe yung pag... Oo, pinatakas yung multo. Pwede nyo kasing gawin yan, guys. Tapoy. Okay. Ogun, ginamit yung tidal strike. Walang mahuhuli sa crowd control, so hindi makakapush ng Torres yung Team Falcon sa taas. Alam mo, ito yung ito yung siguro sasabihin na nating butas sa sobrang methodical approach dito ng Team Falcons. Yeah. Yung paulit-ulit na binibigyan sila ni Kiboy. And again, ito na naman tayo, pero rin tinamaan ng slam. Mula dito kay Glue, Kalea as well with a tidal strike, nakasanip si Flap TZ dito kay Kiboy. Pero kumahawal pa si Kyle TZ, Hayabusa with the shadow kill. Pero nasan yung damage? Kulang rin, Mar! Kulang yung damage dito ng Team Falcons and una bang tutumba si Flap TZ, Kiboy, all throughout that skirmish, nabuhay pa siya. Sakto din kasi yung pag-flick nakasakay na dun si Flap TZ pero hindi niya nakumpleto yung combo, yung pass-pass. At dahil doon, nawala sa tempo yung Team Falcon sa laban at Onyx, tumataas na yung gold lead nila, sasayaw na sa 4,000. Again, galing to sa unang rotation ng Team Falcons kung saan napitas nila yung carry. Pero at this point, parang walang pitas na nangyari sa early game eh. Okay na yung farm at yung pagkuha ng items ni Savero. Oh, doon ka magtataka kasi parang akala mo yung early aggression nasa side na ng Team Falcons. Sila na madidictate ng momentum. Pero parang naging reactive yung kanilang laro. Si Kiboy pa nag-set ang tempo rito. Pero here comes another turtle take. Ito na! Ayun. Binago na ni Ogwen yung script. Sabi niya kami naman na mauuna. Yun yung title strike katama rito sa harap ng Onyx. Kiboy will fall down. Wala na yung X-Factor. And tutuman na rin ang Atoy Army. 5 members on the side of Team Falcons are still alive. Not easy nakapag-flicker out. Buhay pa yung Glue and may reset pa to ng split mamaya. Pero ngayon Kyle TZ, siya naman ang makakuha ng pagong. Master Ogwen versus Kiboy. Kung sino yung una ma-crowd control sa kanilang dalawa, yun yung team na matatalo sa laban. Nung instantly hindi makapag-set si Kiboy, siya yung unang nasetan ni Ogwen. Sabi ng Team Falcons, nice one Master, sa atin na to. Oo. Kumbaga, si Kiboy ang nagdadala ng laban sa Onyx. Pag tinanggal natin yan, wala na ang magdadala ng laban. And ito na si Kyrie, ginamit yung multo. Muntik mapatay si Super Marco, however. So kahit paano nandun pa rin yung idea, yung concept na kayang-kaya nilang guluhin yung multo. Ang problema nga lang, sa laki ng farm ni Kyrie, kamuntikin pa si Super Marco. So existing pa rin yung problem ng Team Falcons dito na may malaking problema si Kyrie. Tsaka wala pa rin sa ultra late game naman yung Harith. At lamang na nga si Savero sa kanya kanina pa. 500 to 600 gold yung sayaw ng gold niya. Demon Hunter Sword para sa Hanzo na to. At yan na yung full power spike ng Hanzo going into the mid to the late game. Extra add-on damage na lang yung next items ng Hanzo eh. Oo, yung may mga nakikita ko dyan, yung mga naka-Dragon Spear na build para mas mabilis yung kanyang movement speed. Ito, sakit oh. Aray ko. Tunaw yung blue. Aray ko kayo. Oy! Nakasakay! Pwede pala yun! Pwede pala yun, mga kaibigan! Sinaniban yung original na katawan. Kaso hindi yata sapat yung damage. And mukhang delikado pa rin yung pwesto ni Flap TZ rito. And tutumba pa rin naman yung Glue. Pero at least, di ba? May learning. Oo, cute interaction. Oo. Okay, alam na natin na pwede pala yun. Napagsakto yung timing ng Glue kasi na full... okay, so lilipat yung full mark from the... Oo nga eh. sa ninja, pupunta sa katawan ni ni Hanzo. Unless sabay na sabay. Yung pagpindot ni Flap nung patong, saktong bumalik si Kyrie. Kasi alam ko dapat walang marka eh. Walang marka yung Hanzo eh. Parang reset yun, di ba? In a way. Magkaibang unit dapat yun eh. Sumabay nga ata. Okay, so
tingnan natin, baka later makita natin yung interaction na yun na gumana naman para sa Team Falcons if ever hindi maging si Kyrie at natsyempohan na naman ni Flaptizzy yung paggamit ng activation pag naka-full mark na siya. So, Team Falcons though, delikado pa yung posto nila para sa laban na to. Kyle Tizzy nakabuo na ng Malefic Roar. So ito na yung mga panahon na yung Hayabusa, pwede na siya yung mag-initiate. Yung hindi yung yung ultimate na tagalinis, yung literal na siya yung unang burst of damage. Basta mauna sila. Oo. Ogwen, nagkaharap na ng opening. Oh, yun lang! Tinamana sa Queen's Claw. Aray ko, conceal pa yun, napigil ng Team Falcons na ngayon. Onyx, sila naman nag-conceal this time around Keyboy. Siya naman natama muna, pero napigilan pa rin naman from TZ. Pero nandiyan yung multo ni Kyrie. Si Few, ang kanila napili. Buhay pa yung multo. And tutumba na nga yung Vexana. As well as Black TZ. Yung true damage mula kay Savero ang magpapatumalig sa Team Falcons. Apat, yung nawala sa kanila. Eh, wala ng shadow si Kyle TZ. Mukhang ngayon na rin ang katapusan niya. Kinapitan siya ng isa pang ninja. And 5 members will fall down on the side of Team Falcons. And Torre, ang gusto makuha dito na Savero, iniwan na nila yung Lord para kay Kyrie. Sakto yung paghinto ni Sans sa initiation na gusto gawa ng Team Falcons. Nahinto nila yung conceal play na gusto gawin ni Ogwen. Saktong-sakto na yun. Kahit sino man yung mabato niya, okay na. Pero nahinto. Nahinto rin naman yung pagpasok ni Kiboy. Pero si Kyrie, yung knock-up niya, yung pagpasok niya, doon na ikot yung laban para sa Onyx. Minulto na yung Team Falcons. Kumaga, sila dapat yung mauuna. Nandun na yung potential set ni Master Ogwen. Kaso talaga, yung Sanguine's Claw ni Sans napigilan dito yung tempo sana ng Team Falcons. And ngayon, may Lord, naiintindihin pa yung Team Falcons. Napakarami nilang problema. Yung mga paniki ni Sans, yung multo ni Kyrie, yung damage ni Savero, and yung Lord, napapasok sa kanilang base. At ito na ba ang panalo ng Onyx? Lord, pupunta sa bottom lane. Middle wave, makiklear kaagad ng Team Falcons. Pero may isa pang minion wave na papasok maya-maya. Conceal gagamitin. Onyx, makakana pa sila. Si Kiboy pumasok pero hindi siya magkukumitata ng Flaker. Isang Torre na wala. Minion wave sa gitna. Meron pa isa sa taas. At mukhang makakalbo dito yung face ng Team Falcons. Ejector, Flicker! Nandun na nga yung pagtalon. Dito ni Kiboy, nahuli na naman si Super Marco. Wala na yung gold laner dito ng Team Falcons. And tutumba na rin sa Flaptizzy. Sabay bandalik ko na even though nakapag-split-split siya. Hindi pa na siya nakapag-split-split actually. And Onyx, isa-isa na nilang pinapatumba yung mga members ng Team Falcons dito. Tower lang na ang inaharap ni Savero. Wala na makakadepensa sa Team Falcons. And ito na ata ang pagwawagi ng Onyx laban sa Team Falcons.